Okay, Jeremiah chapter 20 verses 7 to 9. Okay. Jeremias, kabanatang 20, mula po sa talatang 7 hanggang po 9. Salamat. Gusto ko pong basahin sa wikang Tagalog. Ito po ang kanyang sabi. Panginoon, nilinglang ninyo ako at nanaig kayo sa akin. Naging katatawanan ako ng mga tao at patuloy nila akong kinukutya kapag nagsasalita ako. Isinisigaw ko po ang mensahe nyo, Panginoon, tungkol sa kaharasan at pagkawasak. At dahil sa ipinasasabi ninyong ito, pinagtatawanan po nila ako at kinukutya. Kung minsan, naiisip kong huwag na lang akong magsalita ng tungkol sa inyo o sabihin ang ipinasasabi ninyo, pero hindi ko po mapigilan dahil ang mga salita ninyo ay parang apoy na nagniningas sa puso at mga buto ko. Pagod na ako sa kapipigil nito. Sa unang Korinto, 9:16. Unang Korinto 9:16. Ito naman ang sabi ni Pablo. 1 Corinthians 9:16. Sa wikang Tagalog, ito rin sabi niya, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ang tungkuling iniyatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Dalawang tao po ang mayroong pong lakas ng loob o may tapang na ihayag ang salita ng Diyos sa panahon po ng kaguluhan. Si Jeremias, ang sabi niya, kung hindi ko ipapahayag ang salita mo, it is like a fire that consumes inside of me, na parang sinusunog ang aking mga buto kung pipigilan ko ito. Pero ang sabi niya, hindi ko kayang pigilan. Pero kung gagawin ko naman, pinagtatawanan ako. Kung ibabahagi ko ang iyong salita, kinukutya ako. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Binabahagi mo ang salita ng Diyos tapos binubuli ka? Binabahagi mo ang salita ng Diyos tapos pinagtatawanan ka, kinukutya ka? Pero ang sabi niya, hindi ko mapigilan eh. Pigilan ko bang ito, ikulong ko bang ito, hindi po pwede tulad ng mga apoy. Ang apoy hindi mo pwedeng ikulong. Diba? Kapag yan umihip ng konti, kahit anong ganda ng bahay ng katabi, talagang aapoyin po niya. So, ang paksa po natin ngayon is getting your spirit on fire. Okay, pag-apuyin, pagningasin, pag-initin lalo pa, pag-alabin, yung espiritong meron ka. Kasi pwede rin manlamig eh. Okay, so let your spirit on fire. Because when a person is on fire, he is leaded and guided by the Spirit of God. At yung mga taong pinangungunahan ng Santong Espiritu, ang sabi ng Biblia, whatever he does, prosper. Ano man ang kanyang gagawin, ay nakakatiyak na ito ay magtatagumpay. So whatever he does, prosper. At anumang bagay na kanyang gagawin, ito po ay cannot be wrong. Hindi po ito mamamali. Hindi po ito magkakamali because ang direction nagmumula po sa Santong Espiritu o sa Diyos. Remember, ang sabi ni Jesus, the Spirit that will come after me is the Spirit that will guide you. And He will lead you into all truth. Diba? Ang Santong Espiritu, dadalhin ka sa tamang landasin, hindi ka mamamali ng inyong plano, ng inyong desisyon, at maging sa iyong mga gagawin. Ang paplanuhin mo maaring magmumula sa iyo. Pero kapag may Santong Espiritu, sasabihin niya sa iyo kung ano ang tama. Bakit? Because you are being led and guided by the Spirit of God. So when a person is on fire, he is being led by the Spirit of God. Pangungunahan ka ng Santong Espiritu at pagkatapos gagabayan ka in every plans, in every actions, in everything you do. Ang sabi ng Biblia, it will prosper. Ito po ang masarap kung bakit kailangan po natin ng Santong Espiritu sa ating buhay. Dumating man ang problema, if you are guided and led by the Spirit of God, alam mo pa rin kung paano ito malulutas. Because everything belongs to God. Even the answers belongs to God. Ang gagawin mo lang, magpasakop sa Santong Espiritu.
Pasakop sa Santong Espiritu. Pangalawa, when a person is on fire, he is led and guided by the Spirit of God and becomes generous in all aspects. When a person is led or led by and guided by the Spirit of God, nagiging generous po siya sa lahat ng aspeto ng buhay. There was a man by the name of Zacchaeus. Ang taong ito ay sinabihan na siya po ay sakim. Ang tao pong ito, sinabihan po siya na kumukuha ng hindi niya pinagpaguran. Pero isang araw nakilala niya ang Diyos. Nung nakilala niya si Jesus, tinanggap niya sa kanyang puso't buhay, nagkaroon po ng tinatawag na paglaya mula po doon sa kanyang kasakiman. Doon sa kanyang kakuriputan, sa kanyang pagiging madamot, pinalaya po siya ng Diyos. Alam niyo ho ba na may pagkakaiba ang kuripot at saka madamot? Ang kuripot, nagbibigay, pero hindi tama binibigay. Ang madamot, hindi talaga nagbibigay yan. At mostly dyan, mga nanay, kasi madam eh. Di ba? Minsan kapag nagtatapat yung tatay, sasabihin nanay, hindi kompleto, binigay mo sa akin. Nasaan ang iba? Naalala ko, may isang mama. Okay, patay na pareho ito. At gusto kong gamitin halimbawa ang buhay po nila. Si Tatay Cosme at saka po si Nanay Carmen. Pareho ko pong kababayan nito. Panahon ng 1980s, magkakasama po kami. Si Nanay Carmen, nagbibigay sa Lord. At ang kanyang asawa, hindi pa mananampalataya. Dumating yung panahon, nalaman niya na ang kanyang asawang si Nanay Carmen ay nag-church sa atin at pagkatapos, nagbibigay. Ang sabi niya, Carmen, sabi gano'n, huwag ka nang magbigay. Kasi pag nagbibigay ka, nauubusan tayo. Pero dahil si Tatay Cosme ang may trabaho, si Nanay Carmen hindi nagbigay. Kung magbibigay man siya, ay hindi palpalihim at hindi po yung tamang pagbibigay. Kasi po, sa kagustuhan lang po niya na kahit papaano. Isang araw, napansin ni Tatay Cosme, sabi niya, Carmen, ba't ganon? May pera naman tayo, pero hindi pa dumarating yung kinsinas katapusan, nangungutang na ako sa mga kasama. Bakit nagkaganon? Sabi ni Nanay Carmen, alam mo kasi, Cosme, hindi tayo naging tapat sa pagbibigay. Ang sabi ni Tatay Cosme, kung ganun din lang ang paraan, para hindi na ako mabaon sa utang, sige Carmen, magbigay ka na, wala na akong pakialam. At ang sabi ni Nanay Carmen, may isa pang kulang. Samahan mo ako. Samahan mo ako. That very day, nakita ko ang mag-asawa nag-church. At nung sila po ay nag-church, tuwan-tuwa si Tatay Cosme. Hanggang sa siya ay naglilid na po ng usher, sa men's, at pinagpala ng Diyos kanilang buhay. At mula noon, sabi ni Tatay Cosme, sa tuwing makikita ako, sana noong ko pa nalaman ng totoo. You see, when a person is being led and guided by the Spirit of God, that person becomes generous. Si Zacchaeus, nung makilala na si Kristo, willing siya nang sabi niya, Panginoon, sa araw na ito, kung meron man akong dinaya, ibabalik ko sa kanila at ibibigay ko kalahati ng aking property. I will give half of my property for those people, ang sabi ganon, who have done wrong, whom I've done wrong. Yung nadaya ko, yung naloko ko, willing kong ibalik sa kanila. Kasi nakita niya na mas mahalaga ang gift. Ang giver kaysa sa gift. Nakita niya na mas mahalaga ang giver. And the giver is the Lord Jesus Christ. And the gift is what He had. Sabi niya, napakahalaga. So, kanina lang, biglang may nag-chat, pagbukas ko ng cellphone, kanina pag-upo ko, biglang may nagsabi, Pas, nagpadala ako ng tithes. Gulat ako kasi nga, halos 10 taon na itong hindi ko nakikita. Alam ko lang nasa ibang bansa. Pero kanina sabi niya, Pas,
magpapadala ako ng tithes. So, ang ginawa ko, pinasa ko kagad kay Chin. Although wala pa dahil nandun pa sa M. Dulier. Nag-isip ako, kasi nung nasa Bicol ako, tumawag po siya. Pagkatawag niya, sabing ganon, alas 10, hinintay ko alas 10 ng gabi, 7:30 ng umaga. Sabi niya, Pas, sabi ganon, gising ka pa ba? Sabi ko, oo naman, kasi kararating lang namin. Last week, nasa Bicol po kami, 4 na lugar o bayan sa Bicol. Doon kami sa Baaw, meeting ng mga pastor, mentoring po doon, mga leaders. Tapos sa Iriga, isang bayan ng Bicol, pagkatapos doon po sa Tabaco, Albay, pagkatapos sa Sorsogon. So 4 na bayan po yan ng aming sinuyod at maraming mga pastors. At kami pinababalik itong darating na April 12, 13, kasi po yung iba magpapa-affiliate na po sa Holy Spirit Christian Church. At pagkatapos noon, tumuloy po kami ng Samar. Pagkatapos ng Samar, uwi kami, konting pahinga, tuloy na naman ng Bulacan. So, parang lagari. Pagkatapos noon, Bulacan, 2 days encounter po natin. Nung Friday and Saturday. Nakakatuwa kasi nag-enjoy po kami. Doon po, first time akong nakapaglaro ng napakalaking bola na po pwede ka po pumasok sa loob ng bola. 2 beses po akong bumagsak kasi tinutulak po ako. So, when a person is being led and guided by the Spirit of God, hindi po siya nagiging kuripot. Hindi po siya nagiging madamot. Kung ano ang para sa Diyos, ipinagkakaloob niya. Kasi doon mo mararanasan yung sinabi ng Lord, prove me now on this, if I will not open the windows of heaven. Nung pumunta po kami ng Bicol, Samar, nakakatuwa. Meron po kaming first time na nakasama. Ako personal, first time kong nakasama mula po, galing po sa ng New York. Pinay po siya, ang asawa po niya, Hudyo. Binless ng Lord ang mag-asawang ito. To the point po na talagang naging generous po siya. Tinawag ako niya at pagkatapos, pinatayo ako. Tapos sasabihin niya sa mga tao, o sino dyan ang may 5,000? Sino dyan sa inyo ang merong 1,000? 2,000? So, siyempre, yung meron ng 5,000, ibibigay yun sa pastor na nandun. Malimit tinatawag si Bishop, kasama namin si Bishop. So, may nagbibigay kay Bishop. Kailangan ko, sabi nyo, 2 na tao magbibigay ng tigpa 5,000 kay Bishop. Sino may 5,000? Yung iba ayaw magbigay. Pero may naglakas loob, nagbigay ng 5,000 kay Bishop. Tapos may isa pa na hamon. Sabi niya, wala po akong 5,000. Gusto ko pong magbigay, kaso ito lang po laman ng wallet ko, isang pastor din, 3,000. So nagbigay. Pagkatapos sabi niya, Dika, yung ibinibigay nyo kay Bishop, hindi na yan muling babalik sa inyo. Kay Bishop na po yun. Nakangiti si Bishop. Pero tinawag yung 2 nagbigay. Magkano binigay mo? Sabi niya, 5,000. Ito ang 10,000 na doble. Ikaw, magkano binigay mo? 3,000. O ito, 6,000. Biblical. Ang nagbigay ng 5, dinagdagan pa ng 5. Ibang mga pastor, meron din ako, tapos na. Di ba? Tapos na. Tapos po, sabi niya, nung nasa isang church kami, sabi niya, sino sa inyo may $100 ibigay kay Bishop? Meron akong $100. Si Pastor Ber meron din $100. Kasi binigyan niya kami. So, binigay namin kay Bishop, alam na namin kasunod, $200. Pagdating sa ibang simbahan, sabi namin, gawin mo ulit. Ha, pastora, gawin mo ulit. Sabi niya, kasi missionary pastor siya, gawin mo ulit, $200 naman. Sabi niya, hindi na. Alam ko na laman ng puso niyo, gusto niya no akong isahan. Pero, di ba, merong isang bata doon, 1 year old.
Yung 1-year-old na batang yon, siyang nagbibigay ng sobre doon sa mga papasok. Ang liit. Ang pangalan niya si Ali. So, kuha siya ng sobre, pupunta siya sa mga tao, magbibigay po siya ng sobre. Natuwa itong si Pastora Jo. Sa buong congregation, yun lang ang binigyan niya ng $. Yung iba, binigyan niya 1,000 lang. Pero itong batang ito, binigyan niya $100. Ang sabi niya, I see myself on this little one. Kasi missionary pastor po siya. Ang sabi niya, binless ako ng Lord, hindi lang po 50 million pesos. Hindi lang po 100 million pesos. Dahil binigyan po ako ng napakaraming pera ni Lord. Kasi nga, nagnegosyo siya sa ibang bansa. So, ang sabi niya, ang pera mahalaga. Pero I need to give it. It is because of the freedom that I have in Jesus. Kung wala si Jesus, hindi ko makakamtan ang perang ito. Kung wala si Jesus, hindi ko makakamtan ang pag-ayos ng negosyo. So nakita ko, ang sabi niya sa amin, Pastor, hindi dahil sa meron ako, waldas ako. Binibigyan ko lang kung sino ang nilalagay ng Lord sa puso ko. And sabi ko, that is wisdom. That is wisdom. Hindi lahat kami ng mga pastor na nakasama niya doon sa pagpunta, nakatanggap. Kasi kung sino na lang daw ilalagay ng Lord sa puso niya, yon ang binibigyan niya. Although marami siyang pera. Pero pagdating sa pagkain, sagot ko na yan. Yung bumabiyahe ka ng 10 oras, kakain ka ng almusal, pananghalian, hapunan, sabi niya, sagot ko na yan. Minsan binibiro, oras naman ng merienda. Sabi niya, sagot ko na yan. Kaya enjoy. Sabi ni Bishop, tuwing pupunta kami sumama ka ulit. So, yung tao na nakaranas ng paglaya, na ito'y pinangungunahan ng Diyos in every aspect, even ng kanyang property, ang Diyos nagdidirect. Ang dami kong nakita, gusto nila ng biyaya pero ayaw ng correction. Religious but not righteous. Maka-Diyos pero wala sa prinsipyo ng Biblia. Halos nagsisimba tuwing Sunday pero hindi naman ginagawa ang pinagagawa ni Lord sa kanila. Those were spirit of religiosity. Gustong pagpalain ni Lord, gustong guminhawa ang buhay, pero hindi naman ginagawa ang pinagagawa ng Diyos. Ito yung sinasabi ko na they want grace, but they don't want correction. Gusto nila sila yung masusunod. And lastly, yung pinangungunahan ng Diyos, the person is on fire, is led and guided by the Spirit of God in everything, day in and day out. Is led and guided by the Spirit of God. Itong mga taong ito is always on fire, day in and day out. Ibig sabihin, gumabi o umaraw man, lahat ng buong buhay niya, kapag siya ay pinangunahan ng Diyos, siya ay patuloy na magpapatuloy sa buhay pananampalataya. Ano man ang sitwasyon sa buhay, ano man ang sitwasyon sa buhay, lagi siyang pangungunahan ng Diyos. Kahit dumating yung taggulo ng buhay, dumating yung kawalan sa buhay, pero dahil sa pinangungunahan ng Diyos, siya po ay laging magtatagumpay. Day in and day out. Hindi siya magpupuri sa Diyos sapagkat meron siya. Hindi siya magpupuri ng Diyos sapagkat meron siya. Magpupuri siya sa Diyos kahit sa panahon ng kawalan, kasi yun ang sikreto ng tinatawag relasyon sa Panginoon. Sabi ni Epictetus, si Epictetus ay isa po siyang philosopher.
Anyone who can make you angry becomes your master. Anyone who can make you angry becomes your master. Kapag ang isang tao punong-puno ng pasakit sa kanyang buhay, wala siyang ibang gawin kundi manakit. Dahil sa dami niyang pasakit sa buhay, yun na ang mangunguna sa kanya para sundin niya ang manakit din. So that becomes your master. Anything that controls you becomes your master. And everything that you don't want to conquer will eventually conquer you. Yung ayaw mong pagtagumpayan, pagtatagumpayan ka niya. Yung ayaw mong harapin, hindi yan aalis sa'yo. Kahit saan ka pumunta. Kahit pumunta ka sa abroad, akala mo nakalaya ka, haharap at haharap ka pa rin. Nakita ko yung ibang gumawa ng mga krimen dito sa bansa, pumunta sa ibang lugar, inusig pa rin sila hanggang doon sa lugar. Akala nila safe na sila dahil nandun na sila sa isang bansa na hindi sakop ng Pilipinas. But then, hindi po pwede silang di usigin. Una, ng konsensya nila. Pangalawa, ng kamalian. Kasi ang kamalian, nagbubunga yan. Nagbubunga. Habang kami ay nandun, kausap ang mga bishops ng iba't ibang lugar. Tinanong lang ni Bishop. Sabi niya, parang trivia lang trivia. Si Kibuloy ba na nagmamay-ari ng ating kaluluwa ay makukulong o hindi? Kasi inaangkin niya ang kaluluwa ng sanlibutan eh. Iba-iba ang pananaw ng iba't ibang tao. But then, ang gusto kong itukoy sa atin, when you are led by the Spirit of God, you cannot be wrong. Para hindi ka mamali sa pagdidesisyon mo, itanggi mo na lang. Kung makukulong o hindi. Pero ang gusto kong ilagay sa ating isipan ay yung lumakad ka sa kapuspusan ng Santong Espiritu. Kapag tayo gumagawa ng mayroong o pinangungunahan ng Santong Espiritu, yung mabigat nagiging magaang. Yung mga bagay na kahit mahirap, nagiging madali. Because when you are led by the Spirit of God, nakita ko ito sa panahon ng mga Israelita, ay nandun, nakakulong po sila sa bayan po ng Egypt. Pinahirapan sila ng husto. Pero may pangako ang Diyos kay Abraham na yung magiging lahi mo ay kasindami ng mga buhangin sa karagatan. Ang sabi ng iba, pag nanganak ang mga Israelite, hindi pa dumarating yung mga komadrona, nanganganak na, ang bilis nilang manganak. Kasi that was the prophecy that was told by God. Na itong mga Israelites, kahit nahihirapan, because meron silang Diyos, pagtatagumpayin sila ng Panginoon. They were led by the Spirit of God, even in the place na ito po ay madilim, pero ang inilagay sa kanila ng Lord, sa dulo niyan may liwanag din. So tayo, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Hindi rin po tayo exempted kung ang bansang Pilipinas maghirap. Kasama po tayo ron. But when you are led by the Spirit of God, magiging maganda pa rin ang pananaw mo sa buhay. Provision ng Panginoon. Nung nagpunta po kami sa biyaheng Bicol, Samar, hindi po libre yun. Mas mahal po yung ginastos namin kung sasakay ka lang po ng bus papunta doon. Magkano lang ang pamasahe doon. Pero yung ginastos po namin sa pagsakay ng van, ay talagang matindi po yun. Eh dahil marami kami kasama ang bag, minsan hindi ka mapakali. Pero nagbayad ka pa. Nandun na yung sacrifice. Hindi ka makatulog ng maayos, pero lagi naming iniisip, the soul is waiting. May naghihintay na kaluluwa. And if you are led by the Spirit of God, makikita mo po ang presensya ng Diyos. Lagi kang sasamahan. Shall we all rise?
Bakit kailangan natin maging always on fire? Kasi dumarating yung panahon na minsan kung anong pumapasok sa ating isipan. But God is telling us, never malign the church that once gave you fire. Yung salitang malign sa Tagalog, huwag niyong sisiraan ng papuri o huwag kayong magsasalita laban sa mga simbahang pinanggalingan nyo na kaya naging dahilan na minsan nagkaroon kayo ng kalakasan. Yung iba, dumami lang ang alam. Iniwan na yung pastor, nagtayo ng sariling iglesia. Nagkaroon lang ng kaalaman. Umalis sa simbahan kasi isip niya mas magaling na siya. Never malign. Sinulat po yun ni VMC. At sa conclusion po natin ito, never underestimate the Spirit of God because He is everywhere. Magsalita ka laban sa iyong kapwa, the Spirit of God is everywhere. Para kampihan ka ng tao, magsalita ka laban sa kapwa, don't. Because the Spirit of God is everywhere. Ichismis mo yung kapitbahay mo, the Spirit of God is everywhere. Magsalita ka para paboran ka ng tao na hindi naman ganon, hindi naman totoo, the Spirit of God is everywhere. That's why we need always to be on fire. Because when we are in the Spirit of God, nakakapag-ministeryo tayo at hindi po tayo namamali sa ating ginagawa because you are being led by the Spirit of God. And when you are ruled by the Spirit of God, and when the Spirit of God reigns in you, day in and day out, ang mga bagay na mabuti, magiging laman ng isip at puso mo. Tabunan ka man ng mga tao, ng mga basura sa kaisipan, hindi ka maaapektuhan because you are in the Spirit of God. At ang sabi ni Jeremias, hindi ko kayang pigilan ang pagsalita patungkol sa iyong pinasasabi. Dahil kung ito'y pipigilan ko ay tulad lamang siya ng isang apoy na ito ay umiinit sa aking kalooban at maging sa aking mga buto. At ang sabi ni Pablo, ihahayag ko ang salita mo, O Diyos. Dahil kung hindi ko gagawin ito, masusumpa ako. Kaya ang sabi niya, sumpain ako kung hindi ko ipapangaral lang yung salita. And those were the words of the people being led, being guided, being enveloped and covered by the Spirit of God. When you share the Word of God, God is always with you. If you want that God is always with you, share the Word of God. Matthew 28, 19 to 20. And lo, I am with you to the very ends of the earth. Go and make disciples, and I am with you. Diba? So when we share the Word of God, the Spirit of God is with us. Kaya pala yun ang sabi ni Pablo, masusumpa ako kapag hindi ko papangaral lang yung salita. Pag hindi ko iahayagan yung salita. At ang sabi naman ni Jeremias, mabubulalo ako kapag kapipigilan ko ang paghayag ng yung salita. Pinagtatawanan nila ako, pero anong maganda? Okay lang ba na pagtawanan ka o gusto mong mabulalo ka? Diba? Hindi ko kayang pigilan ito. That's why ang sabi niya, I have to share your word. Whatever man may say, ano man ang sabihin ng tao, mahalaga, ihayag ko pa rin ang salita ng Diyos. Pastor, ginawa ko na pero walang effect. Isip mo lang yon. Don't based on your thinking. Don't even based on your emotion and feelings. Just share the Word of God. Something happens into that person. Kahit siya'y nagagalit o walang interest sa sinasabi mo, Diyos na ang bahala doon. Ang mahalaga, you share the Word of God. Sa umagang
sa umagang ito, sino sa atin ang magsasabi ngayon, Pastor, konti pa alam ko, pero napansin ko sa buhay ko may pagbabago. Hindi na naging mainitin ang ulo ko. Hindi na ako mabilis magalit. Kaya ko nang kontrolin ang damdamin ko. Kapag nakakakita ako ng negatibo, iniisip ko na mayroon kang layunin sa lahat ng nangyayaring ito. Pero minsan parang natutukso ako. Ano ang dapat kong gawin? Just keep and continue sharing the Word of God. Pakiramdam mo lang yun. Ang mahalaga, sinusunod mo ang Diyos. At sa oras nito, sino ang nagsasabi, Pastor, patuloy mo kung ipanalangin, magampanan ko. Kahapon, nandun kami sa Alfonso, isang tatay ang nag-share. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya na-meet personal. Tang sabi niya, Pastor, ang tawag niya sa akin, Tatay Pastor, sabi ko, saan ka ba simbahan? Taga saan ka ba? Sabi niya, Marikina po ako. Paano mo ako nakilala? Follower po ninyo ako dahil kayo po ay pastor. Nakikinig ako sa preaching nyo. Pero gusto kong ipaabot, Pastor. Hirap na ako ngayon at ang aking pamilya. Gusto kong maghanap ng trabaho kaso walang-wala po ako. At gusto ko nang wakasan ang buhay kong ito. Sabi sa akin, Pastor, tulungan po ninyo ako. Sabi ko, anong tulong ba gusto mo? Kulang po ako ng requirements. Magkano kailangan mo? Ganito po. Sabi ko kay Pastora, sendan mo. Isang tao na gustong magpakamatay. Hindi ko siya kilala, but I share the Word of God. Sometimes your money will testify for you. Minsan ang pera mo ang magpapatotoo that you are led by the Spirit of God. Lokohin man niya ako o hindi, sa kanyang chat sa akin, wala na akong pakialam doon. Gamitin man niya sa mabuti at masama, wala na akong pakialam doon. I just move by the Spirit of God. Sabi ng demonyo, paano kung niloloko lang niya? Ikaw. At ang sabi ng Holy Spirit, paano naman kung hindi? And I've decided, kung bibigyan ko ba, magkakasala ako? Kung hindi ko ba bibigyan, magkakasala ba ako? And we talk together with Pastora at ang sabi namin, sige. Kasi baka naman totoo, ang mahalaga, tumulong tayo. Today, sino ngayon na magsasabi, Pas, tulungan mo ako. Gusto kong makasunod. Minsan hindi ko lang alam kung papaano. Gusto ko namang magpatuloy sa buhay pananampalataya. Minsan natatrap ako ng maraming mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pero Pastor, pag-pray mo ako, na mabuksan ang aking kaisipan at ang aking espiritu sa mga bagay na totoo at matuwid. Kung isa kang ganon, I want you to come in front and I will pray for you. Na hindi ka mamamali sa decision at plano mo sa buhay. Bibigyan ka ng Diyos ng direksyon sa buhay mo. At sa tuwing dumadaan ka sa iba't ibang uri ng pagsubok, panalangin ang pinakamabisang paraan para magkaroon ng kapayapaan ng isipan at puso at ang salita ng Diyos para bigyan ka ng direksyon sa buhay hinaharap. Sige. Lapit tayo sa Lord. Sandaling ito. Panginoon, narito yung humakbang sa pananampalataya.
Totoo na marami po, Panginoon, kami, O Diyos, hinaharap sa buhay. Marami kaming gustong gawin. Marami kaming plano. Marami kami po, Panginoon, pinagkakabalahan. Minsan din namin alam kung magtatagumpay ito o hindi. Kung magmamaterialize ito o hindi. Pero sa araw na ito, sa tuwing gagawa kami, Panginoon, ng desisyon at plano, isasangguni namin sa inyo, maging sa aming mga leader, upang hindi kami mamalit sa direksyon na amin po, Panginoon, pinili. Narito, Panginoon, ng mga anak, humakbang sa pananampalataya na nagsasabi, tulungan mo ako, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay, upang sa oras na ito ay patuloy akong malukuban ng iyong Espiritu at tumakbang sa tama, hindi sa pagkakamali. I pray, dear Lord, inyo po gabayan, O Diyos, ang iyong mga anak na sa bawat sitwasyon ng buhay, mag-umapoy, Panginoon, sila. Lalo po, Panginoon, sa iyong Espiritu. Let that spirit of fire always be upon them. Na hindi po, Panginoon, sila, O Diyos, matatakot, sa halip sasamahan sila ng tapang at lakas ng loob. Kasi ikaw ang nagsabi na kapag kami ay nasa iyo, walang sino man po, Panginoon, ang pupwede ng kumalaban sa amin. Because with you is always victory. Lagi kami magtatagumpay kasi kasama ka namin. Aanin namin, Panginoon, ang marami, pera o yaman, kung hindi ka namin kasama. Ikaw ang pinagbulan ng lahat ng yan. Kaya kung meron kaming Jesus, meron kaming Santong Espiritu na siyang nagdudulot ng kaalaman sa amin, magtatagumpay po, Panginoon, kami sa larangan po, Panginoon, sa buhay nito. Holy Spirit, continue, O Lord, to work on the lives of these people. Patuloy po, Panginoon, O Diyos, na pagministeryohan niyo ang bawat isa po sa amin. Lubos pa namin kayong makilala, O Diyos, at patuloy ang pagtatapat sa aming puso ay maibigay ng lubos sa inyo. Kasi kayo po, Panginoon, ang nagpapatagumpay sa lahat ng aming gawain sa buhay. Sige, I want you to continuously worship God. Because with Jesus, with the Holy Spirit, mayroong langit sa buhay. Ng ating puso umawit. Ang buhay ko sa iyo. Let your spirit continuously talk to the Spirit of God. Spirit to spirit, heart to heart sa Panginoon. Yes. Patuloy natin itanim ang ating pananampalataya sa Diyos.
Dalangin ko, Panginoon, lahat ng humahadlang sa iyong pagpapala sa buhay ng bawat isang narito ay amin po, Panginoon o Diyos, sinasaway at hindi namin pinapahintulutan ang kapangyarihan ng mga yan na manaig sa aming mga buhay, sapagkat sa oras na ito, ang Santong Espiritu na aming pininiwalaan at tinanggap sa aming buhay, ang siyang lulukob sa amin, mangunguna sa bawat desisyon, magtuturo sa aming landasin upang kami ay hindi magkamali at malayo sa Diyos. Karamdaman na humahadlang din sa kalakasan at kalusugan kaginhawaan ng aming lupang katawan, we rebuke you to the power of the blood in the name of the Lord Jesus Christ. Every spirit, bawat espiritu, sino man ito na humahadlang sa pagpapala ng Diyos sa mga kapatid kong narito ay amin din sinasaway sa pangalan ng dugo ni Jesucristo. At amin welcome the Spirit of God to work continuously into our lives. And Lord, nagpatuloy kaming mag-yield, magpasakop sa iyong pangunguna, sapagkat naroon po, O Diyos, ang pagpapala sa pagsunod at pagpapasakop, Panginoon, sa iyo. Turuan mo kami na maging tapat sa lahat ng aspeto, sapagkat ito ay daan ng kalayaan. Daan ito, Panginoon, ng pagginhawa ng buhay. Daan ito ng iyong pagpapala. Manangan kami sa pananampalataya, hindi sa sitwasyon ng mundo ito. Magtiwala kami, Panginoon, sa iyo, hindi, Panginoon, sa tao. Kaya, Lord, salamat po din. Pagpalain mo ang bawat isa narito. We thank you for the healing of our body, soul, and spirit. We thank you for the healing even our finances. Lord, turuan mo kaming sumunod. Tamang pagsunod sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.